June for leading us sa prayer. Minsan pa po isang pinagpalang Sabado ng gabi sa bawat isa, maging sa ating pong bisita at saka po sa mga naka-online. Good evening po sa inyong lahat. Nasa pag-aaral po tayo ng God is Faithful. Kung matatandaan niyo po, last month pa po natin inumpisahan po ito yung part 1. God is faithful to His word, to His promises, to His character, faithful to the end. And just this month, God is faithful to provide. Amen? Nararanasan po natin yon. Talaga pong nagpo-provide po ang Lord. In the midst of crisis, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. And God is faithful to heal. It is God's will for you and me to be healed. And it is God's will even today yung healing. Amen? Napatunayan po natin yan sa Word of God, not sa experience, hindi sa experiences ng tao, o hindi sa ibang libro, sa ibang aklat po, kundi lang po sa salita ng Diyos. Kasi wala pong ibang katotohanan kundi ang salita ng Diyos. Hindi ko mo experience po natin, totoo na po yun. There are experiences na hindi po nakalain sa Bible at panliling lang po ng dyablo. Now tonight, ang ating pong topic is God is faithful to forgive. Naisip niya na ho ba, meron na ho ba kayong nagawang kasalanan na parang ang hirap patang sa isip nyo, mahirap patawarin pa kayo ng Diyos? Siguro napakalaki, napakatindi, or paulit-ulit na kasalanan na nahihiya ka na sa Diyos. Napatatawarin pa ba kaya ako ng Panginoon? But kung isa-summarize ko po ngayon, mauna na yung summary, wala pong kasalanan na hindi pwedeng patawarin ng Panginoon. Kaya pong patawarin ng Panginoon. Kung ganon, Pastor, what about the unpardonable sin na tinatawag na blasphemy in the Holy Spirit? Now, mauna po nating pag-aralan to sa ating sa ating introduction kasi marami pong nalilito po diyan. Lumitaw po ang unpardonable sin in the Bible during the time of Jesus nung nagpalayas po siya ng demonyo. Isa sa mga pinalayas ng demonyo, hindi po mapigilan ng mga Pariseo. Sabi niya, kaya siya nagpalayas, it is because by Beelzebub or si Satan. Now, sabi ng Panginoon, any kingdom that is divided by itself is ruined, and any household that is divided by itself is going to fall. Now, kaya nga, and then, pagdating po dito sa Matthew 12:31-32, sabi niya, so I tell you, every kind of sin and slander can be forgiven. Kahit anong kasalanan, anong paninira, anong slander, anong pagchichismis, can be forgiven. No? May pag-asa po yung mga chismosa dito. May kapatawaran pala yung mga chismosa ho dito. But blasphemy, kalapastanganan against the Holy Spirit will not be forgiven. Yung paglalapastangan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven. No, ano man ang sabihin na po kay Jesus noon, may mapapatawad. But anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven either in this age, yung noon po na nagsalta ang Lord, or in the age to come, kahit po ngayon. So hanggang ngayon, yung kasalanan na hindi mapatawaran o the unpardonable sin is yung kalapastanganan sa banal na Espiritu, blasphemy in the Holy Spirit. Now, mukhang nakakatakot po ito. At paano kaya ito, Pastor? Naisip niyo na ho ba na baka na-commit niyo na ang unpardonable sin? Tingnan pag-aralan po natin. No? Unpardonable sin, Jesus talk about is ongoing, willful rejection of the Holy Spirit's testimony about Jesus, not a one-time mistake or slip. Sabi po dyan, ang kasalanan hindi mapatawad po ay yung daw pong nagpapatuloy at gustong-gusto na rinireject ang Holy Spirit. Bakit po nasabi ng Panginoon? Kasi ang mga Pariseo, napakarami na po nilang nakitang milagro, himala na ginawa po ng Panginoon. No, pero hindi sila nagtiwala. In fact, hanggang po nung nag-resurrect ang Lord, ang sabi ng mga gwardiya, sabi nila, nag-resurrect nga si Jesus, nakakita nga kami ng anghel, wala na yung bangkay niya. Kaya, ano sabi po ng mga Pariseo? Sabi nila, siya pala yung Messiah? No?
Bagamat alam nilang nabuhay si Kristo, sabi na, eto yung pera. Sabihin ninyo, ninakaw ng kanyang mga disipulo. So ongoing, willful, reject yung sinasabi ng Holy Spirit sa kanila, siya nga, nangungusap ang Holy Spirit sa kanila, reject. So unpardonable sin, a continual lifetime refusal to believe and submit to the Holy Spirit, and is unpardonable simply because the person refuses to accept the pardon. Kaya siya hindi mapatawad kasi ayaw niyang tanggapin yung pagpapatawad sa kanya. Ayaw niyang tanggapin yung conviction ng Holy Spirit. Hindi, binabaliwala niya. 3 pointers about why this was unpardonable based sa kwento kanina na nabanggit po natin. Number 1, it is unpardonable because it's attributing the work, yung gawa ng banal na espiritu, to Satan. Sabi nga po ng mga Pariseo, kay Beelzebul yan, kay Beelzebub yan, or kay Satan. And then it's continual unbelief that rejects the Spirit's witness. Napakaraming milagro, hindi sila naniwala. Hanggang nag-resurrect si Kristo, hindi pa rin sila naniwala. Alam nila, totoo, siya ang tagapagligtas. Actually, alam nila na buhay mag-uli. Pero yung kanilang pride, na alam ng tao kontra sila sa kanya, mas pinili nila yon. And then it's a settled state, not an accidental word. Hindi ito, nakakommit na kayo. Hindi po, ito po yung sinasadya mo. Alam mo, inaatake mo. Hindi po ito parang hindi mo sinasadya. No, I hope ito po yung maliwanag. Amen. So hindi po ito na, nag-commit na ako ng blasphemy. Kapag ganyan po ang ano nyo, actually, hindi pa kayo nag-commit. Meron pa kayong yung wala na pong, yung pong nag-commit na ng blasphemy the Holy Spirit, wala nang pakialam. O, attend ka ng CU. O, sige. Tsaka na lang, mas kaya ko naman. Hindi ko na kailangan ng Panginoon. Kilala niya ang Panginoon, pero hindi ko kailangan ng Diyos. Hindi ko kailangan ng ano. Meron po siyang blasphemy in the Holy Spirit. O, ayaw na niya mag-attend ng CU. Hindi ko naman kailangan ng CU, kaya ko naman iligtas sa sarili ko. So kapag naiisip nyo na parang nakukonsensya po kayo, baka nakakommit na ako ng blasphemy in the Holy Spirit, paulit-ulit yung kasalanan ko. Kapag meron pa kayong ganong conviction, hindi pa. Kasi meron pa. Pero yung nakapag-commit na, wala na siyang pakialam. Ngayon, kung naano kang Diyos, Diyos naman siya. Ganon po sila. Sige, sabihin nyo, ninakaw. Hindi talaga siya nag-resurrect. Ganon po sila katigas ng puso. So as the famous saying goes, the only sin God cannot forgive is the sin of refusing to be forgiven. In simple terms, ang kasalanan hindi mapatawad, yung hindi mo hinihingi ng tawad. Siyempre, paano mapapatawaran yan? Hindi mo hinihingi. Sinisikreto mo pa. Hindi mo mapapatawad. Sabi nga po, I think sa Proverbs, no, na yung pong a concealed sin, if there is a concealed sin in your life, you will not prosper. Kung meron kang tinatagong kasalanan, hindi ka mapaprosper kasi hindi ka mapapatawaran because hindi mo hinihingi ng tawad. So, again, that pardonable sin is a sin that's too big for the blood of Jesus. Kapag sinabi nating may mga kasalanan na hindi mapatawad, parang sinasabi mo hindi kaya ng dugo ng ating Panginoon. Di ba inawit na po natin kanina, what can wash away my sin? No, nothing but the blood of Jesus. May limitation ba yung pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo? Wala po. Ang naglilimit ang tao. Kapag ayaw maniwala ng tao, rinireject niya si Kristo, ayaw mag-repent, ayaw mag-confess, hindi po siya pwedeng mapatawad. Ayaw nga po niya mag-repent eh. So it's ongoing willful rejection of the Holy Spirit who is calling you to Jesus. Now think of it like this, parang ganito po. Kung baga merong hospital na napaka-perfect. A hospital can heal any disease daw. So parang perfect hospital. But if someone refuses to ever go to the hospital, they won't be healed. Ito po yung, the problem is not the hospital, but the problem is refusing the cure, refusing to go to the hospital. No, kung gusto mo mapatawad, pumunta ka kay Kristo. Yun lang po, kahit gaano kalaki
kahit gaano karami ang iyong kasalanan, walang kasalanan na hindi kayang patawarin sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Amen! Hindi ba good news yun? Think about your sin. Isipin yung mga kasalanan po natin magmula po nung meron na tayong muwang. Meron na, alam niyo po, hindi po totoong 18 years old pa lang na meron na muwang yung tao. Yung iba po nating mga mambabatas, mula-lala rin. No, tayo alam natin. Bata ka pa, alam mo na yung kung ano yung kasalanan. Alam mo yung pagmumura, pagsisinungaling. Alam mo, bata ka pa. As early as 4 years old, meron na pong ganyan, alam na nila. May mga kilala po ako, as early as 4 years old, tinanggap na nila ang Panginoon at hindi na umalis. Dahil may muwang na sila. Depende po yan. Kung minsan, medyo late. Yung iba siguro 30. Wala pong ganon. Hindi po totoong 6, 7 years old, wala pang muwang, 5, wala pang muwang. Paano silang natuto ng math? Di ba mas mahirap yun kaysa sa unawain yung masama sa mabuti? Paano sila natuto ng A, B, C, D, E, F, G? Magsulat, no? Kung walang muwang. Mamuting-muting lang talaga din. Kaya nga po, inaabuso po ngayon ng mga bata. Yung napaka-ano nila. Mga bata po gumagawa ng krimen, no? Alam nila, hindi sila makukulong. Wala silang alam nga nila eh. Kaya hindi po sila kaya lang, meron po mga nalunod. Binabawal po sila dahil lang malakas po ang tubig. Regular po sila nalulunod, pero malakas ang tubig. Sabi ng mga tanda, huwag kayong maligo dyan. Malulunod kayo, malakas ang agos ng tubig. Sino ba kayo? Anong pakialam niyo? Sabi po, patay po silang 5. Lahat. Titigas ang ulo ng mga bata po. Well, anyway, ano man po kasalanan po natin, kayang patawarin ng Panginoon. Ito po yung good news, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins. No, tapat at sabi po dyan, matuwid. And will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness or wickedness, impurities. Confession doesn't make God willing to forgive. No, hindi yung confession na parang kayo patawarin. The cross made Him willing. Kung bakit tayo pinapatawad ng Diyos? Dahil sa krus. Dahil lahat ng kasalanan dapat may bayad. At lahat ang kasalanan na pwedeng mapatawaran ang pambayad lang yan, ay dugo na malinis. Puro. Yung iba sabi nila, bakit napaka-weird, no? Parang kulto ang Bible. Bakit dugo? Parang napakahiling ng Diyos sa dugo. Alam niyo po kung bakit yung kulto, mga satanista, at iba pang mga demonic, gumagamit sila ng dugo, dahil nalaman nila sa Diyos that there is power in the blood. Ginaya po nila. Even po, actually, yung mga mangkukulam, may mga speaking in tongues po sila. May mga dinirecite po silang parang abracadabra, lundag ka, milako ka sa lola. May mga sinasabi po silang mga Latin words na hindi mo maintindihan, parang speaking in tongues. Ini-imitate ang Diyos. Kasi nga po, hindi naman kayang mag-create ng demonyo, ng diablo, ni Satan. Ang kaya lang niya, gumaya. Kaya nga anti-Christ, hindi ibig sabihin na anti lang siya o kontra siya. Ang ibig sabihin din, gusto niyang palitan si Kristo, gayahin si Kristo. Gusto niyang gayahin ng Diyos. Si Lucifer, sabi niya, magiging katulad ko ang pinakamataas, the Most High. Sabi niya, ako natatanggap ng glory sa worship. So, binagsak siya ng Diyos. So, ang dugo po, it's so powerful, so mysterious, I don't know why, but the answer that I can only give you from the Word of God is, sabi ng Panginoon, the life is in the blood. Yung buhay ay nasa dugo. Ninong mamang tidtad kaya kayo. Punong-puno kayo ng buhay ng baboy niyan. Sabayan mo yung puto. Niya, nakabang mumuran. Mapali-pali. So you don't earn God's forgiveness by being perfect. No, hindi mo maano na perfect ka. Lord, perfect na ako, patawarin mo ako. You receive it by being honest. Lord, makasalanan po ako. In fact, yung the word, if we confess our sins, kung tayong lahat, kasama si John,
Sabi niya, if we. Hindi niya sinabing if you. If we, tayong lahat. Sabi po niya ganyan, if we confess. Ang ibig sabihin po ng confess in the Greek is, if you admit and if you agree with God that you are a sinner, God will forgive you. But if you don't agree that you are a sinner, you won't be forgiven. You need to admit that you are a sinner. Bakit kailan ako nagkasala? Pastor, wala akong ginagawa. Maliwanag pong ang sinabi ng Bible, lahat nagkasala. Kahit na yung mga pope nagkasala, malay mas balasubas na pagkakatamo din pope pa rin, umubalo. Lahat ng tao may kasalanan. Pati pastor may mga kasalanan. Walang taong walang kasalanan. Kaya kailangan natin si Jesus para tayo po ay maligtas. So confess and trust the God who is faithful in all He does to wash you and walk with you. Again, kaya nga, He is faithful and just to purify us from all unrighteousness. Now the question is, why is God faithful to forgive? Bakit matapat ang Diyos na magpatawad? Number one, because of His unchanging nature. Para yung pinapag-aralan po natin, yung unchanging character po niya, unchanging nature, ibig sabihin natural. Kaya nature, from the word not natural, nature. Natural sa Diyos ang mapagpatawad. Natural po sa Diyos ang mapagpatawad. Hindi po yan nagbabago. Pero kailangan nating malaman na hindi basta nagpatawad ang Diyos, merong nagbayad. Dito po yung mga pag-aaralan natin. And, medyo malalim pong doktrina ito. Kasi ang akala po ng ilan sa atin, kasi sa panahon natin ngayon, parang last week na nasabi ko sa inyo, parang ang kapatawan ngayon ay parang laway lang, di ba? Yung, sorry na. Di ba? Tapos kapag ikaw na nag-sorry, hindi pa umimik yung ano mo, yung, ano sinabi mo? Nag-sorry na nga ako nakapangkayabang. During the Bible times, hindi pwede po yung sorry lang. May bayad yung perwisyo mo sa tao. Anong klaseng perwisyo yan? Napatay mo yung kanyang o nakapagsalita ka ng masama. Anong klaseng perwisyo yan? May bayad. Hindi pwedeng sorry lang. Baka gawin nyo ngayon yun. No? Di pwedeng sorry lang, kamo. Bili mo muna ako ng kape. May mga pa ho, no? Para ano lang ho tayo. Now, hindi po nagbabago yan, yung unchanging nature po ng Panginoon. He is the same. Napag-aralan po natin yan, Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Di ba sabi niya doon sa lumpo, your sins were forgiven. No, napatawad. Kung nagpatawad si Kristo noon, hanggang ngayon nagpapatawad siya. Ano man ang kasalanan po natin. Malakay 3:6, I the Lord do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ang sinasabi po ng Lord dito, kung babasahin yung context, actually tithing ito, no, tsaka offering. Sinasabi niya, kung nagbabago ako, sa ugali niyong binabastos niyo ako sa offering, no, nag-o-offer kayo ng mga lumpo, ng mga maruruming hayop, no, subukan niyong i-offer yan sa mga governor niyo. Kasi noon po, nag-offer po sila sa mga pharaoh, sa mga hari. No, tingnan ko kung tatanggapin kayo. Kapag hindi nagustuhan ng hari na parang nabastusan po siya, mamamatay po yung nag-o-offer. Tingnan nyo nga kung tanggapin kayo ng governor nyo, i-offer nyo yan. Hindi nyo ba parang binabastos nyo ako? Nasaan yung respeto, sabi ng Panginoon. Kung nagbabago ako, yung aking katangian na pag-ibig, merciful, matagal ko na kayong tiniris, sabi po ng Diyos sa kanila. Ito po yung context. Matagal ko na kayong pinatay, kayong mga lahi ni Jacob, kayong mga lahi ni Israel, ang sabi po. So, napag-aralan po natin itong mga verses ito sa mga nakaraan natin. So, let's look up some verses na showing kung gaano po ka-merciful ang Panginoon, na nagsasabi talagang, God is merciful, abounding in love, Micah 7:18. Who is a God like you? Mag-isip kayo sa Diyos na sinasamba po natin ngayon, na si Kristo. Meron ba siya kamukha? Who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of His inheritance. You do not stay angry forever, but delight to show mercy. Walang kamukha po ang Diyos po natin. Nagagalit siya, pero mas matindi ang kanyang pag-ibig. Mas matindi ang kanyang awa, ang kanyang habag, ang kanyang mercy po sa atin. Kaya nga po, walang katulad ng Diyos po natin. Huwag niyong sabihin sa ibang mga religion, katulad sa Muslim, ay yung Diyos mo tsaka Diyos natin, pareho lang tayo. Hindi po, yung Diyos nila, gusto nila patayin tayo. Tinatawag sa atin mga infidels. Ang Diyos po natin, sabi niya, mahalin mo ang kaaway mo.
Walang ganun sa kanila. Pagkaaway, patayin. O kamukha ba natin? Pero napupulot po natin yan sa kanto pero hindi tayo nag-iisip. Na ganun nga ba ang Diyos? Hindi po. Walang katulad si Kristo. Amen po ba? Hindi rin sinabi na yung Diyos ng ibang ibang religion na pareho lang tayo. Halimbawa, yung iglesia ni ni Voltes Fine. Sa kanila, tao lang si Kristo. Pareho lang ba yun? Hindi po. Sa atin po, Diyos si Kristo na nagkatawang tao. Napakaliwanag sa Bible. Napakaraming verses. Kaya nga hindi po bawal magbasa ang mga kampo ni Voltes Fine. Mabubuksan po ang kaisipan po nila pag nabasa po nila. Yan, nungi kayo. Incomplete ko pa mo rin yan, mamasa kayo para maging complete kayo. Anong incomplete, Pastor? INC. O si Mape, last week, pa next week yung kaya, kwayo na yan. No, yung iba naman, ang katulad niya ng Diyos natin, po? Yung Diyos po nila nasunog, yung iba sunog. Di ba? Nangangailangan pa ng butil para, nakakailang butil ka para mapatawaran. Tapusin mo yung 5 mystery. Natapos na, misteryo pa rin. No? Hindi po natin katulad. Iba ang sinasabing Diyos ng Sinabi po ni Paul yan sa Corinthians. Basta kayo naniniwala sa Jesus ng ibang Jesus, na iba yung Jesus na pinreach namin. Sa Espiritu ng Espiritu na iba yung Holy Spirit na na-preach namin. Di ba napag-aralan po natin yan? Nasa Corinthians po yan. So hindi ba sa Jesus na lumapit sa inyo ay pareho? Kanina po, sabi ng misis ko, ano itong mga envelope na ito, ba't ano nyo? Ay, salamat sa verse. Ay, pakita ko muna sa inyo ito, no? Baka sabihin nyo, manulaya, yung pastora yan. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preach, tingin nyo, pag mayroong nag-preach sa ibang Jesus, sa ibang Kristo na pinipreach namin, or if you receive a different spirit from the spirit you receive, or a different gospel, a different Jesus, a different spirit, a different gospel from the one you accept, sabi diyan, you put it up easily enough. Agad yung tinatanggap, ba't ganyan kayo? Kaya di po natin basta agad tinatanggap. Kaya kanina, mabalik ako sa kwento ko, sabi ni Miss, ano itong mga ito? Ba't meron kang, lang ibang reliyon, no? Nasabi niya, Jehovah's Witness. O nga, sabi ko, galing ko sa mailbox. Ang galing nila, naka-plastic, hindi nabasa. Nabasa ko tuloy, pero hindi ko binasa, nung nakita ko yung, JW. No? O di ba, Jehovah's Witness, no? Ang ng misis ko. O nga, sabi ko, JW, Jaworski, ako. No. Anyway, Psalms 86:5, you, Lord, are forgiving and good, abounding in love. Naisip ito, abounding in love, nag-uumapaw sa pag-ibig ang Diyos. Kaya nga pag nagkakasala ka na parang hindi ka nakarapat-dapat, isipin mo lang yung pag-ibig ng Diyos. Isipin mo yung pag-ibig ni Kristo. Makasalanan pa tayo, napako na sa krus. Di ba kung minsan nagkasala ka, tapos bigla kang makukondem, nandyan ang diablo, may kasala. Nagkasala ka na naman, hindi ka nakarapat-dapat, huwag ka nang mag-attend, huwag ka nang mag-pray, huwag ka nang magbasa, hindi ka nakarapat-dapat. Di ba sinasabi lahat sa atin ng diablo ito? Pero think about His love, it's abounding. Kahit balasubas ka, I'm not saying manatili tayong balasubas o lamaran. I'm saying na kahit na nagkasala ka, hindi ka pa nga tumanggap sa Kanya, mahal ka na niya. Ngayon tinanggap mo pa siya. No, sabi mo, Romans 8:1, there is therefore now no condemnation. Yung nakay Kristo, kung pag nakay Kristo ka na, wala na condemnation. Bayad ka na, kapatid. Binayaran na po tayo ng Panginoon. Psalms 103 verse 8. Ang sabi po dito, the Lord is compassionate and gracious, is slow to anger, abounding in love. Abounding in love. Sabi niya, hindi nagagalit ang Diyos. Yung mga extreme naman, ay okay ka, hindi ka pagagalitan ng Diyos, nasa grace na tayo, hindi na siya nagagalit. Hindi po totoo yun. Slow to anger ang Lord. Pero alam nyo ba, kailan ibubuhos ng Diyos yung kanyang, yung kanyang galit? Malapit na po. Excuse po. Sa tribulation. Yung after ng 3.5 years, yung pong nung 7 years tribulation, the great tribulation na mga plagues. Yung 7 seals, sa 7 seals pa lang po, may mga namamatay na. About 1/4 of the population.
Namamatay na po ang On the seventh seal, nandun yung 7 trumpets, 7 angels. Na marami na rin namamatay po dito. Ito po yung pinakamatindi. Sa 7th trumpet, mabubuksan po yung 7th trumpet. Ang bubuksan po yung 7 vials, 7 bowls, wrath of God, galit ng Diyos. Hindi totoong hindi nagagalit ng Diyos. Slow to anger. Inipon po niya yan, kaya nga sa bandang huli, ibubuhos niya po yan. Mantak niyo po, titindi po yung init. Ngayon po, ang dami na nainit. Di ba natutunaw yung mga kuryente, yung mga gulong, yung asfalto sa Europe, na nababalitaan niyo ho ba yan? Matindi na po, pero mas matindi pa yung mga, ito maghahanap po sila ng mga bato na para yung mga matitira, wag kang mag-alala, wala na tayo dito. Wag mo na pangarapan, nakit mo pa. Di ba umulan po ng yelo ngayon, kung minsan malalaki na po, ganyan na. Pero kung minsan mga jolens lang. Pero alam niyo pa, sa Great Tribulation, sa galit ng Diyos, bawat patak ng yelo, ang bigat niya is 50 kilos. Sipa mo naman, may turang ka nung kaya ka pa kanita na may malasok. Ang pinakamatindi po, lalabas po yung mga parang balang na may mukhang tao, mahaba ang buhok at ito torment ang tao pag nakagat po sila, maghahanap sila ng kamatayan, pero hindi sila mamamatay for 5 months. Paano kaya yun? Naisip ko po, pinutol niya yung ulo niya, hindi pa rin siya patay? Nagbigti, hindi pa rin siya patay, lumundag, hawak-hawak niya yung ulo niya, lulundag siya sa building. Bali-bali na siya, pero feel niya yung pain. Hindi katulad ng zombie, walang pain. No, sa mga movie lang yon. Pero merong pain. No, bakit ko pa pinutol ang ulo ko? Sakit, aray. Maghanap po. Matindi po ang galit ng Panginoon. Ayun po, during those days, people will seek death, but will not find it. They will long to die, but death will elude them. Mawawala ang kamatayan. Ang kamatayan po, persona po siya. Ewan ko kung siya nga po yung merong ganon, panungkit ng bayabas o kay Mito, no? Pero person po siya. Itatapon si kamatayan din sa dagat-dagatang apoy bandang huli. Yan po yung So, gusto niyo po mapag-aralan yan. Ihanda niyo po yung sarili niyo sa mga darating pong Sabado. Tuturo ko po yung eschatology. Eschatology, it means study of the end times, or particularly, ang Book of Revelation, magko-concentrate po tayo dito. Kung hindi pa mag-rapture. Ngayon, kung nag-rapture, basahin nyo na lang. No, yung mga natira sa inyo. So, yun yung pangarapan magkainom. So, the God who was merciful yesterday is merciful today and will be merciful forever. Number 2, why is God faithful to forgive? Because of what Jesus paid on the cross. Binayaran ni Kristo ang kasalanan natin, binayaran niya karamdaman natin. Di ba napag-aralan po natin yan? So, kung bakit kami napatawad ngayon, kapatid tayong lahat, dahil meron nang nagbayad. Kaya ngayon po, ano na lang po yung pagsisisi mo na talagang buong puso na lang. At bigkasin mo na, Lord, patawarin mo po ako. Isa akong makasalanan. Ano po ang pinangbayad? Ephesians 1:7. In Him, we have redemption. Redemption means meron tayong, tinubos po tayo through His blood. Tinubos tayo sa Kanyang dugo, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Colossians 2:13-15. You were dead because of your sins, and because your sinful nature was not yet cut away. Sabi yun, patay ho tayo dahil sa ating makasalanan. Sabi niyan, at hindi pa naputol yung makasalanan natin na laman, then God made you alive with Christ. Kaya na born again tayo. God made us alive with Christ. He forgave all our sins sa pamamagitan ng Kanyang dugo. He canceled the record of the charges. May mga charges po sa atin, may mga sabpina tayo, may mga tawag po dito, warrant of arrest po tayo. May mga charge po tayo, may mga demanda po tayo, pero na-cancel po yun. Sabi diyan, He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Lahat ng kasalanan ng tao, karamdaman, kahirapan, ipinako na sa krus ng Kalbaryo. Now, ngayon, bago po ituloy ito, di ba sabi po sa verse 1, God, if we confess our sins, He is faithful and
Just. Bakit nandun yung just? Siya ay matuwid. Kasi po, kung basta lang tayo, sabi nga, no, inuulit ko ito, ano na po natin ito, maganda, paulit-ulit, sabi nga ni Paul, tsaka ni Peter, I warned you, I tell you again and again and again. Hindi po masama na inuulit-ulit po natin ang mga mensahe, no, at inuulit-ulit po natin ang mga warning po ng Lord. Now, kaya nga po, sinasabi ko po sa inyo, na God is just, kung basta lang tayo patatawarin, na wala pong pagbabayad sa ating mga kasalanan, alam niyo po, hindi magiging matuwid ang Panginoon. Yung sabi niya, sinabi niya kina Adan at Eva, ulitin ko sa inyo. O sige na nga, total, prutas lang yun eh. Dito na kayo. Dahil ako'y pag-ibig. Siya mismo makokondemn siya at sabi ni Satanas, so, hindi ka na matuwid. Hindi ka na matuwid. Bakit mo, di ba lahat ng kasalanan may kabayaran? Bakit mo sila tinatanggap? Kaya po pinaalis po sila. Di ba? Pinaalis po sila kasi hindi pwedeng magsama ang kasalanan sa kabanalan. Kailangan merong magbayad po ng ating kasalanan. Kaya nga po ito, kaya nga po yung pagpapatawad po natin na hindi po yan na napakadali lang. Naghirap po si Kristo diyan. At napakahirap po sa kalooban ng Ama maging kay Kristo na siya ipako sa krus. Sa mga huling sandali, sabi ni Jesus, Father, if it is possible, take this cup away from me. Ano po yung cup of suffering? Hindi na matuloy itong krus. But nevertheless, not my will, let your will be done. Buti hindi nag-agree ang Father. Dahil alam nila, wala nang ibang paraan pa. Kung iniisip nyo, merong ibang paraan. Pwede naman tayong basta patawarin ng Diyos ha. Noon po, nung bata ako, gaya ng isip ko eh. Ba't kailangan mo pang mamatay sa krus? Ba't di mo na lang kami basta patawarin? Hindi po. Sa batas ng spiritual, physical, actually po, tinanggal lang po sa atin eh. Ang kasalanan ni kabayaran ay kamatayan. Lalo na, kahit po sa physical. Dapat po may death penalty talaga doon sa mga grabing, mga heinous crimes. Dapat po may dyan. I am pro death penalty. Pastor, paano yung Kasi po, pakinggan nyo ako mabuti. Sa Bible, sabi ng Lord, yun lamang pong mga anak na dinidisrespect yung magulang. Marami pong ganyan. Minumura yung magulang. Batuhin ninyong, sabi ng Panginoon, hanggang mamatay. Hindi dapat mabuhay ang mga ganyan. Simpleng kasalanan lang po sa tingin natin ngayon. Pero sa tingin ng Diyos, hindi po dapat ganun. Pero ngayon, masyado nang masama ang isip ng tao na parang okay lang. Mabuti. Hindi kasi love tayo. Sabi ng mga human rights, pag-iibig dapat, natin kahit kriminal, merong karapatan yan. Nagtataka nga ako pag nanonood ka ng news, yung kriminal, naka-blurred na yung niya. No? Pero yung hindi kriminal, hindi naka-blurred. May karapatan sila. Ang hindi po nila alam, kung magtatakda ka ng kamatayan ng isang kriminal, maliligtas pa siya. Kasi magsisisi siya sa kasalanan niya. Mas malaking percentage. Sasabihin niya, mamamatay na ako, patawarin niyo ako, Panginoon. No? Parang yung kriminal na dalawa, yung isa, ikaw nga ba, hindi nagsisi, pero yung isa nagsisi. Panginoon, alalahanin mo ako, sabi niya, sa pagpasok mo sa iyong kaharian, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Hindi pa ulangit. No, mamaya, kung may time ako, pwede ko pong may explain po yan. But anyway, ganito po katindi ang pinambayad po na ipinako sa atin. Kaya alalahanin niyo po na hindi po like yung pong antindi na pinambayad sa atin ni Kristo, yung katawan po yan. Nagkatawang tao siya, Diyos siya, nagkatawan siya ng tao. Tapos ngayon, ikaw na alam mo na matay si Kristo sa'yo, bumabalik ka sa kasalanan. Ang sabi po ng Hebrews, para mo siyang pinapako uli sa krus. Para mo siyang binabastos. Binabastos mo rin yung spirit of grace. Now, balik tayo sa pinag-usapan po natin. Sabi sa Colossians verse 15, sabi po niyan, in this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. Sa pamamagitan nito, tinanggal yung mga armas ng mga spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Ang ibig sabihin po dito,
Kung alam mo kung sino ka at alam mo yung authority mo, walang karapatan ang dyablo sa'yo. Kaya he is faithful and just. Hindi ka dapat binubuli ng dyablo. Hindi tayo dapat binibigyan ng iba't ibang karamdaman ng dyablo. Kasi hindi nga po yan, walang hustisya. Kaya ang sabi ng Panginoon, pray and never give up. Luke 18:1. Now, ano yung example ng Lord? Yung babaeng balo, humihingi ng pera, humihingi na siyang hustisya sa judge. Ang context ni Lord, na mag-pray kayo. No, mag-pray kayo at never give up. Humingi kayo ng hustisya. Pag nag-pray po tayo, Lord, humingi po ka ng hustisya. Itong kasakitan, karamdaman, kawalan po ng sa amin, yung kahirapan sa buhay po namin, alam ko hindi po galing sa ito. Bigay ng dyablo. At humingi po ko ng hustisya dahil alam ko, Ama, binayad na ng iyong bugtong na anak ni Kristo ang lahat ng ito. Ang dyablo po, wala siyang magagawa sa iyo kung hindi mo siya papayagan. Naka-disarm na po siya. But it doesn't mean wala siyang power. Wala na siyang authority. Kapag ang pulis na disarma, wala na siyang tinanggalan ng armas, ibig sabihin wala na siyang authority. So wala na authority sa atin ngayon ang dyablo. Nasa sa atin na kapag pinapayagan po natin. Paano natin pinapayagan? Kapag the way we speak na, ang hirap ng buhay, nagkakaroon po ng space ang dyablo. O tara, pinapayagan tayo sa buhay niya. Ay, hindi naman talaga tutugon ng Diyos, kasagit, hindi naman talaga ako pinatawad. Lagi kang ilulugmok ng dyablo niyan. Iba't ibang problema, pagsubok, stress, anxiety, papasok ang dyablo. Pero kahit may problema ka na inalaw ng Diyos, there are problems na inalaw po ng Diyos. Nasa Corinthians din po yan. Pero kapag wala ng way out, siya rin magbibigay ng way out sa atin. Inaalaw na, kaya nga, anong sabi po sa James, consider it pure joy, no? When you face trials. Hindi sinabing if, when. Ibig sabihin po, normal. Yung if, kung. Pero kung wala, wag na. Hindi. Normal po. So consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. There are trials na pinapayagan po ng Diyos. Pero lahat ng mga kasakitan, karamdaman, kahirapan, galing po sa dyablo yan. The best example was Job. Si Job, inalaw ng Diyos si Satanas. Di ba? Nagpaligsahan sila. Sabi ng Panginoon, nakita mo na ba yung faithful na si Job ko, kanya? Si Job, kaya ka lang pinupuri, sinasamba, dahil binibless mo siya. Naglagay ka pa ng hedge of protection, wall of protection sa kanya. Tanggalin mo ang mga blessing mo at tignan ko kung di ka sumpain sa mukha mo. Sabi ni Satanas, ganyan kabastos sa Diyos. Sige, sabi ng Lord, very kalmado. Sige, huwag mo lang siyang papatayin. So, meron lahat ginawa ni Satanas. In a single day, few minutes lang po, about less than 5 minutes, namatay ang lahat ng kanyang 10 anak. Maya-maya, darating itong ninakaw ang lahat ng mga camel. Maya-maya, sa servant naman, namatay ang lahat ng mga tupa. Merong wind na ganito, merong fire na ganyan. Less than, kung ano mo po yan, actually, less than 2 minutes. Nawala lahat. Kasi tinodo ni Satanas, pinayagan na siya. Pero ang maganda, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Papayagan ng Diyos, hindi natin maintindihan. Kadalasan. Papayagan ng Lord. Pero huwag niyo pong pagdudahan ng Panginoon. Kasama natin ng Lord. Ngayon, ang problema lang, si Job, hindi niya alam ang kanyang authority. Tayo, alam natin. Pinayagan ng Diyos, meron tayong authority na labanan yung ginagawa ni Satanas sa atin. Labanan mismo si Satanas. Sabi po dyan, he disarmed, wala nang magagawa. Si Satanas po sa atin, nasa sa atin lang. Tuwing nagmumura ka, nagsisinungaling ka, pinapayagan mo sa dyablo. Tuwing nagwo-worry ka, pinapayagan mo ang dyablo. Tuwing natatakot ka, pinapayagan mo ang dyablo. Yung kamatayan, actually, pinapayagan mo pag natatakot ka. So God doesn't forgive because we're good. He forgives because Jesus paid. Hindi dahil mabuti tayo, binayad ng Panginoon. The cross settled it all. Justice was already satisfied. Jesus paid the full price so God can forgive us and still be righteous. No,
bakit still be righteous? Pwede na tayong patawarin. Ngayon, pwede na tayong patawarin ng Ama. At righteous pa rin siya kasi bayad na. The debt is nailed down and done. Amen. Binayad na po ng Ama. Now, from Old Testament to New Testament, ang ano po ng Panginoon is lahat ng kasalanan may kabayaran. Noong Old Testament, ano po ang ginagawa nilang pambayad ng kasalanan nila? Mga hayop. Tupa, baka, kambing, kalapati, no, sandakot na harina, mga ganyan, ano? Batu-batu. Ayan, small doves actually. Happy native ang dove. Small doves is, batu-batu is a kind of dove po kasi. So napakalit lang, hindi man basta yung kalapati po natin dyan na, batu-batu lang. Pwede na pong, kapag mahirap, yun po yung pambayad nila ng kasalanan po nila. Isipin niyo po ito kung tayo yung nagbabayad po ng kasalanan hanggang ngayon. Isipin niyo po ito. Kaya nga po ngayon, salamat po sa Lord. The punishment that brought us peace, ang sabi po ng Isaiah 53 verse 5, was upon Him. And by His stripes, we are healed. But He was pierced for our transgression. Anong transgression kasi uli? Nakalimutan na natin. Review. Pesha ba? No. Tama, no? O Goli, tsaka si Pesha. And ayan po, binalik uli. The punishment that brought us peace, babalik niyo po sa Isaiah. Okay na si Pesha. Transgression, Pesha, and crushed for our iniquities. Ito, hindi niyo makakalimutan. Mga babae, alam. Abon. Ang mga Abon. Yung mga ganyan, sabi niya, He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities, the punishment that brought us peace. Peace with God. Payapa po tayo ngayon sa Diyos was on Him, and by His wounds, we are healed. Alam niyo po, napakatindi po ng Lord. Sabi po sa binasa natin kanya, justice was already satisfied. Jesus paid the full price so God can forgive us and still be righteous. The debt is nailed down and done. Kasi nga, kung noon, basta nagpatawad lang, pastor, mabilis lang. Paano yung Old Testament, hindi pa nagbayad, paano sila napatawad? Sinong nagtatanong po nung ganun? Merong ilan. Yung iba, yung itanong? Sino pong nagtatanong ganun? Paano nga ba napatawaran yung Old Testament? Kung ano po sila. Napatawad po sila sa dugo ng In the Old Testament, they were looking for the cross. Forward. For the coming Messiah. In the New Testament, sa panahon natin ngayon, we are looking backward kung anong ginawa sa krus. It's all about Jesus. From Old Testament to New Testament, kung sina Adan at sina Noah, sina Abraham, lahat po na buhay, sina David, sina Solomon, lahat po sila, lahat ng mga propeta, Isaiah, Jeremiah, sina Ezekiel, sina Micah, sina Malakay, sina Hosea, lahat po ng yan, they are looking forward to the cross. Kaya po sila napatawad. Kaya po sila napatawad. Meron po, nangako na po ang Panginoon. Nakako na po siya na siya ang magbabayad ng ating kasalanan. Sana po natin ngayon, Hebrews 9:22, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Lahat po nun, yung ino-offer po nila sa tabernacle, lahat po, ginililinis nila almost everything ng blood. Magmula po sa Holy of Holies, saka po yung sa Holy Place, at saka po sa Holy of Holies. Yung most holy place. Meron pong yung sa inner court, sa labas, outer court, tapos inner court, and then Holy Place, yung sa loob na po ng tabernacle to, at saka yung Holy of Holies. Halos lahat po ay kailangan linisin ng dugo ng spotless, blameless na animal.
So, kaya nga ito rin i-require. There's something, talagang, I cannot explain, nobody can explain how mysterious po yung blood. I don't know. Basta sinabi lang ng Diyos, no, huwag kayong kakain ng dugo ng hayop, sa kapangpangan ni kumamang titad. No, huwag kayong kakain ng dugo ng hayop because the life is in the blood. There's power in the blood. Kaya may mga ritual ang mga satanas, mga satanista, na pumapatay sila ng mga sanggol, ng mga tao, ino-offer yung dugo ng tao. At sa sobrang ano po nila, sa dugo, iniinom po nila yung dugo ng sanggol. At nakakabata daw. There's something very mysterious sa dugo po. No? Kaya nga po, iba-iba po, inom ka. Noong pong bago-bago ako mag-dialysis, kwento ko lang po sa inyo, 727 na, no? Bilis. Anyway, sabi po nung isang kaibigan ko, pastor, sabi niya, Manny, kanya, hindi pa ako pastor po, nasa Bible school. Meron akong alam sa Tarlac, kanya. Pinapainom sila ng dugo ng cobra para gumaling. Kahit anong karamdaman, kanya. 500 pesos lang. Ako naman, sige ako, gusto kong subukan. Sige ako, pastor, bilhin niyo po ako. Bakit kinabukasan natin ng cobra? Inano po, no? Binulos na yung harap mo, makakain niya. Basta, gawa mo yan. Okay mo po yan na mamyalong tapa. Make show yan. No, kinatay po. Ang konti lang pala ng dugo ng ahas. No? Konting-konti lang po. No, sabi niya ganito, lagyan natin ng alak para hindi mo mano yung pait kanya. Niyang iinom kayo, mas mapait-yapait ang alak. Ating milyari ka ako. Wala, may bukong manilak, manigmamanyo ka. Saka may 500 ko po yung may ang cobra. Tingnan niyo po, inaano po nila yung dugo. Something so mysterious about the blood. About the blood po na ano. Kaya subukan, mga kayong titad. Merong mystery. Bigla na lang kayong mabubusog. Balayo na, ano na. So, let me discuss yung, alam nyo, there are 5 offerings, sacrifices, yung mga Israelita noon. The Levites should offer these 5 Levitical sacrifices. No? Number 1, the burnt offering. Sinusunog yung offering. Nasa Leviticus chapter 1 po yan. Ang purpose nito, total dedication and atonement. Offering bull, lamb, or bird, no, yung ang bato-bato, sabi nga ni Pastor John, completely burnt on the altar. Nasa Leviticus 1:4 po yan. At ang symbol po niyan, giving your whole life to God. Meron pang isang offering, grain offering. Ang grain offering, ang butil ng wheat o kaya barley. Yan po ang ano po nila. Ang purpose niyan is worship, thanksgiving, dedication of daily work. Alam niyo po, parang nag-Bible school po kayo dito sa mga dinidiscuss ko, no? Para maintindihan niyo po yung Old Testament. Ang offering po nila nga, fine flour, flour of wheat or barley, no, and frankincense, no blood. Ito lang po yung offering na walang blood. No, key verse, Leviticus chapter 2, verse 2. Hindi ko nababasahin po. Ang symbol niyan is honoring God with the fruit of your labor. Ang mga ani mo, ino-honor mong Lord. Ang daming offering. Yan minsan, may tawag yung offering, nangyalo, magreklamo lang po. Pero wala nang makanya kayong Calvary. Amen? Wala nang makanya na magreklamo kayong Calvary. Mi na lang mo po itong mag-offering. Okay. Peace offering. Meron pa pong peace offering. Leviticus chapter 3. Fellowship and thanksgiving. Offering an animal and herd or flock, part burned, part eaten by priest and worshiper. Sinunog yung ibang part, yung iba kakainin po nila nung priest na nag-offer, tsaka yung nag-o-offer pong isang taong makasalanan. Peace offering, yung ang tawag po dyan, no? Symbol of peace with God, eating together with Him. Pero alam niyo po, wala na, si Kristo na po nagtupad po nito. Mamaya, ano ko po, no? Po, shortcut kaya pala. Sin offering, no? Leviticus 4. Atonement for unintentional sins, yung hindi mo sinasadyang kasalanan. Kahit hindi mo sinasadya, may bayad pa rin. No, matindi po, may bayad pa rin, hindi mo sinasadya. Bull for priest, nation, goat for leader. No, lamb, goat for common person. Iba-iba po, depende kung anong kalagayan mo sa buhay. Nasa Leviticus 4:20 po yan. Cleansing from sin. Panghuli, guilt offering. Ito po yung sinasadya mo ng kasalanan. Kaya guilty ka. Kaya guilt offering. Restitution for specific sins plus payment. Offering po yan, ram plus payback. That was owed, no? Isang matandang
lalaking tupa, ram, and then yung utang mo pa, bayaran mo yon kung magkano yon, lalagyan mo ng interest 20%. Nasa Leviticus 5:16 po yan. Para sabihin ko po sa inyo, ito po yan, no? And he shall make restitution, kabayaran, for what he has done amiss, and shall add a fifth to it. Kapag 1/5 is 20%, di ba? 1/5 is 20%. Parang ano lang po, akala ko nga po noon, na medyo na-correct ako. Akala ko, kasi po, mayroong mga delayed tithes po sa mga ano. Pag delayed yung tithes, may percentage. Magkano? 20%, 1/5. Hindi siya 5%. 1/5. So, mangyayari na magiging 10%, 30%. Yan, nung ako kayo, ako pa delay. Ano? So, ang sabi po dyan, ang symbol, you can just say sorry. So, hindi pwedeng sorry lang. Nang sorry. Salimo ko pang kape. No? Mga ganyan. May bayad, you just can say sorry. You must make it right. Ganun po kahirap. Salamat na lang po sa Lord. Yung 5 niyan, Jesus fulfilled all 5. He is our burnt offering, total surrender. He is our grain offering, perfect life. He is our peace offering, make peace with God. Di ba Revelations 3:19, kumakatok na si Jesus. Ang sino mang magbukas ng pinreach po ni Brother AJ to last Wednesday, ang sino mang magbubuksan ako kakain. Peace offering. Si Jesus na kasi tapos na. Pagbuksan na lang po natin siya ng pinto at papasok sa ating buhay at pipiesta tayo. Blessing kasama ni Lord. He is our sin offering. No? Kinuha na niya ang ating kasalanan. He is our guilt offering. Bayad na yung ating pagkakautang. Wala na po tayong malinis ng konsensya po natin because of what Jesus has done. God has never excused sin. Hindi na in-excuse kailanman. Hindi niya in-excuse. No? Kaya nga pinalayas niya sina Adan at Eva. May kasalanan po sila. Hindi pwedeng, pero tuloy ko lang po, he either required the blood of animals or the blood of his son. No? Kaya Old and New Testament, the price was always paid. The difference is this, the old sacrifices look forward to the cross. Ito nga sinasabi ko sa inyo, yung mga sacrifices noon, mga shadow lang yan, they're looking forward to the coming Messiah, and the cross makes the old sacrifices unnecessary. That's why God is faithful to forgive today, because the full payment has already been made in Jesus. Amen. Ang sabi po ng Hebrews 10:1-4, the law is, excuse po, Jesus' name. Ang sabi po dyan, the law is only a shadow. The law referring to the Old Testament. It is a shadow of the good things that are coming, parating. So mga shadow lang po, mga symbol lang po, no, ang mga Old Testament, not the realities themselves. Now, for this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly, year after year, make perfect those who draw near to worship. Yung magpag-offer po nila every year, hindi po sila nape-perfect po doon. Otherwise, sabi po dyan, would they not have stopped being offered? Di ba nila ititigil kung na-perfect na sila? For the worshipers, sabi po dyan, would have been cleansed once for all and would no longer have felt guilty for their sins. But those sacrifices are an annual reminder of sins. Kaya po sila nagsasacrifice, nag-offer ng mga lamb, bull, reminder pala na sila ay makasalanan. Bakit? It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. So hindi, yung mga nag-offer po, hindi sila napatawaran talaga sa dugo ng kanilang animals. Napatawaran sila sa dugo ng Panginoon. Symbol lang po yung ginawa nila. Walang animal ang nagligtas po sa kanila noon. Wala. Si Jesus pa rin po, magmula kay Adan hanggang sa pinakahuling tao na ipapanganak, si Kristo lang ang tanging kaligtasan. Amen. So the Old Testament sacrifices were only a shadow, particularly yung mga sacrifices, mga Levitical na sacrifices po nila. They had to be repeated because they couldn't take away sin. But Jesus, one sacrifice on the cross cleanses us once for all,
So we no longer live in what? In guilt. Kaya dapat, wala na pong guilt feeling sa atin, wala na condemnation. Binayad na ng ating Panginoon. Sobra po. Actually, I do believe, isang patak lang ng dugo ng ating Panginoon. Tinawag po ni Peter ang patak ng ang dugo ng ating Panginoon, the most precious blood of Jesus. Pero sa pag-ibig niya, itinodo niya kanyang dugo, na patay na po siya, tinusok pa siya sa tagiliran, nagkaroon pala ng heart rupture, according sa mga experts, kaya meron pa ring dugo. So yung tubig at saka po yung dugo nagsama po, tumulo po yung pinakahuling dugo ng Panginoon. Pinakahuling patak ng dugo ng Panginoon binigay niya, tinodo niya sa atin. Pero I do believe, isang patak lamang, makapangyarihan na. Noon po may mga, hindi pala chismis. Totoo po ito, yung pong nakakita ng Ark of the Covenant, at saka po yung Noah's Ark, kumuha po siya ng dugo. Napakita ko na sa inyo ito. Kumuha siya ng dugo, 2,000 years old na po yung dugo, dinila sa laboratory. To make the long story short, buhay po yung dugo. At yung chromosomes niya, 23 sa babae, isa lang po sa lalaki. And that is from the Holy Spirit. Dapat po pareho pong 23 po yan. Or 24, I don't know. No? Pero ganoon siya, pero isa lang. At ang kamangha-mangha, yung mga Israelita na nagano po sa laboratory, lahat po yan na born again, kasi sabi nila, kanino dugo ito? Bakit buhay? Kasi nakita nila tuyong-tuyo. So, pinrases po nila, yung umiikot po at bigyan ng siguro tubig para mabasa ng konti, nakita po nila buhay. Gumagalaw. Buhay po ang dugo po. Kaya nga sabi ko sa inyo, isang patak lang ng dugo ng Panginoon, sapat na. Pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, kahit mga balasubas tayo, ibinuhos niya lahat ng kanyang dugo. Magmula sa ulo, nung tinusok po yung ganyang kalalaki pong mga pumasok po sa anit niya, di ba napakasakit nun? Tapos pinukpok pa para magkasya lang yung koron ng tinik. Tumulo po yung dugo. Para po yun sa mga stress natin, pambayad sa stress, pambayad sa anxiety, sa worry po natin. Kaya kapag nag-worry ka, binalagyan ka ng worry, ng anxiety, ng depression ng diablo, bayad na ako sa dugo ng aking Panginoon. Yung koronang tinik niya, ibinuhos niya kanyang dugo. Lahat po ng sugat, meron, yung sugat sa, lahat po ng yon, para po sa ating mga karamdaman. Yung mga tusok para sa ating mga kasalanan. Wow! Hebrews 10:11-14. Day after day, sabi po dito, every priest stands and performs his religious duties. Araw-araw, mantakin niyo po ito. Pagod po yung mga Levites, mga high priest, saka priest po noon. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. Siguro nakapila po. Opo, meron din po akong kasalanan, mag-offer ako. Araw-araw po yan, no? Pag Sabat po, nag-offer pa rin, pero doble po siya. Doble po, dahil Sabat dobling bayad. Dobling... Kung isang RAM lang ang nire-require, 2 RAM ang ano mo. Hindi po yun brandy, no? RAM. Baka rin ang kalasingkin. Ba, mag-offer lang palang alak. 2 tupang malaking lalaki po. So, but when this priest, ang sabi po dyan, sinong priest ang tinutukoy dito? Si Jesus. Had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. And since that time, he waits for his enemies to be made. Tingnan niyo po, no? Yung mga priest doon, laging nakatayo. They stand, perform their duty. O sige, offer niyo ito. Sige, offer ito. Sige, magano ko ng dugo. Balik-balik sa holy place, holy of holies. Pabalik-balik po siya. Pero si Lord, nung in-offer niya one time, umupo na po siya. Bakit? Tapos na. And since that time, he waits for his enemies to be made his footstool. For by one sacrifice, he has made perfect forever those who are being made holy. Sa isang sakripisyo ni Kristo, naging perfect ka, kapatid. Kaya kung mamamatay ka ngayon, hindi man perfect yung ugali mo, pero perfect ang espiritu mo dahil kay Kristo, perfect ang pagkaka-born again mo. No, mabagsakan man po tayo ng isang planeta po dito.
ng isang moon, o ano man ang bumagsak po dito, pamarait man tayo lahat ngayon, paggising po natin, nasa langit tayo. Hindi ka papasok ng langit dahil perfect tayo. Papasok tayo ng langit dahil meron tayong perfect Savior, and His name is Jesus Christ. Repeating sacrifices meant the problem wasn't solved. One sacrifice by Jesus means the problem is solved. Saguli po, excuse. Now, number 3. Why is God faithful to forgive? Because of His love and desire to restore us. Yung una, ano po yung sabi ng una? Why is God is faithful? Yung una? Because of His unchanging nature. Number 2, because He paid for it. Binayaran niya. And number 3, dahil yung gusto niya na talagang ma-restore tayo. Dahil mahal na tayo, gusto niya talagang ma-restore. Now, magkukwento lang po ako sa inyo ng mabilis about Gomer and Hosea. At Gomer and Hosea, ito po yung magandang picture of love story. Ewan ko talagang of God actually and Israel. Ang sabi ng Lord kay Hosea, na kumuha ka ng isang babae, parang kapangpangan, babae. The story, Hosea 1-3, Hosea was a prophet told to marry Gomer, a woman who would be unfaithful to him. Nasa Hosea 1-2 yan, sabi ng Lord sa kanya, when the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, go, marry a promiscuous woman and have children with her. Alam niyo po ibig sabihin ng promiscuous? Prostitute. Mahilig. Yan po, sa Tagalog po, malibog na babae. Marami ng experience sa sex. Sa madaling salita, bulgar na salita, pokpok. Kumuha ka ng isang babae na pokpok, sabi ng Panginoon, pakasalan mo. Alam niyo po, kayong mga single, dapat nagpe-pray kayo kung sino mapangangasawa niyo. Hindi nagreklamo si Hosea dito. Di ba maging si Isaac, ang namili po, tatay niya. Actually, namili ang Diyos. Kaya kung ikaw ang namimili na mapapangasawa mo, hanggang ngayon, single ka pa rin. Sabihan ko kaya ka. Pero sabihin ko sa iyo, kung Lord, sige, ikaw na bahalang mamili, hindi ka mapapahamak ng palagay mo. Hindi ka na po bibigyan ng Gomer. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo bibigyan ng pokpok ng Lord. No? Tapos na po ito. Tapos na ito. Pero kayong mga single, pag-pray nyo dapat. May mga example po tayo dyan ng mga pastor na sabi niya sabi ng Lord, ikaw mapapangasawa ko. Hindi, ayoko sa iyo. Ayoko ng pastor. Hindi, mag-pray ka. Nag-pray, nangusap ang Lord sa babae. Sabi niya, kahit ayaw niya yung pastor, pero naging maganda po ang relasyon po nila. Mabunga ang ministry, pati hanggang sa kaapu-apuhan po nila. Sino po yan si Pastor Rick Sanchez? Pastor Sanchez, Juanito Sanchez. Manal Basic Brother Rick, kalayo yan. So, go marry a prostitute, a pokpok woman, mag-anak ka sa kanya, like an adulterous wife. Ito yung plano ng Panginoon. For like an adulterous wife, this land is guilty. Ang lupang ito ay guilty of unfaithfulness to the Lord. Talking about Israel. Ang Israel guilty sila sa niya. So God used their marriage as living sermon to Israel. What happened? Number 1, Hosea loved Gomer and married her. So kinuha niya. Sumunod, matindi si Hosea. Kayong malalaki, gusto niyo makapangasawa ng ngayon palang pokpok na? Hindi, siyempre, pero sumunod. So even though God warned him na magiging unfaithful siya. Number 2, Gomer was unfaithful. Umalis si Gomer talaga. Lalaki na naman, iba't ibang lalaki, iba't ibang relasyon. Ang iniwan niya, pero nagkaroon na silang 3 anak. Hindi, matatagalan lang po ako kung may mga ibig sabihin yung 3 anak po nila na binigay ng Lord, patungkol po sa kalagayan ng kasalanan ni Israel. Pangatlo po, si Hosea, sabi ng Panginoon, brought her back. Kinuha niya yung nanlalaki na ang daming lalaki po niya, Hindi, tinalo po ito ng Samaritan woman. Ganito po katindi po itong napangasawa ni Hosea. Tama ba? Umihilito na ako Pero si Mapi ka, Nomer kaya ka-Gomer
Gomer po, babae, no? Si Brother Nomer, ang ating worship leader po, no? Josimap Nomer yan. Kaya Nona kay Gomer. Yan po ibig sabihin niyang Nomer niya. No Gomer. So, Hosea 3:1-2, the Lord said to me, go show your love to your wife again. Kunin mo, no, papakita mo naman pag-iibig mo. Though she is loved by another man and is an adulteress, sabi po niya. No, nasa ibang lalaki siya, kahit nasa ibang lalaki siya, kunin mo siya. No, kahit na mapangalon niya siya, sabi ng Panginoon, love her as the Lord loved the Israelites. Hindi po matindi pag-ibig ng Panginoon. Pero matindi rin si Hosea. No, yung binigay na burden ng Lord sa kanya. Ang hirap po nito. Love her as the Lord loves the Israelites. So sabi po ni Hosea, so I bought her for 15 shekels of silver. Research ko po sa Google. $356 lang. Magkano lang? Muraya mo na. Bayaran ni iniining pokpok ka babae ngayon. Muraya mo. Balam kanyang pangpang. Anyway po na. Malayo ka rin bari ng kain na po. Hosea paid the price and brought her home and forgave her and restored her. Ano ba ibig sabihin po ito? Hosea represents God, who is loving and faithful husband. Gomer represents Israel, who acts like an unfaithful wife. Adultery represents idolatry. Pakinggan niyo po ito. In the Bible, when people worship false gods, like the Canaanite god Baal, it is like cheating God on God. Israel took all the good gifts God gave them and thanked fake idols instead. Alam niyo po, kapag nagtitiwala ka sa ibang Diyos, hindi ka naniniwala sa Panginoon, ikaw din ay adulterous. Because yung idolatry is adultery rin sa Panginoon. Idolatry rin. In other words, para hindi nyo makalimutan, kung nagtitiwala ka sa ibang tao, nagtitiwala ka sa pera mo, nagtitiwala ka sa ibang bagay, at hindi sa Diyos, ikaw ay pokpok. Ganito po kasakit. Ayaw po ng Lord, gusto ng Lord, magtiwala lang tayo sa Kanya. Siya lang ang maging asawa po natin. Partner ng buhay po natin. Forever. Kaya nga po, bakit mapagpatawad ang Lord? Because it is His nature, binayaran na ng Panginoon, at yung nature niya, love din po, at gustong-gusto niyang ma-restore tayo. Kung paano pinarestore niya itong si Pokpok ni Gomer, no, itong prostitute na si Gomer, kay Hosea, na may pakita niyang pag-ibig niya. Bandang huli po, rinestore po ang Israel. Hosea 14:4, gusto pong i-restore ng Panginoon ang Israel noon, I will heal their waywardness and love them freely. Di ba matindi? Ang mga Israelites po sumasamba kay Baal, kay Molech, kay Asherah. Ang dami po nilang Diyos-Diyosan. Pero mahal pa rin sila ng Diyos. Kaya po sila rin-restore, for my anger has turned away from them. Ay, total pala, re-restore na ako ng Lord. Punta ako ng ano. Si Gomer po, hindi siya na-restore kung hindi siya sumama kay Hosea. Kung re-restore ka ng Lord, kayong nanonood, halimbawa may mga backslider dyan sa replay o yan dyan sa online ngayon, no, hindi ka ma-restore kung hindi ka sasama sa boses ng Diyos. Sabi ng Lord, magbalik ka na. So dapat magbalik ka na. Amen po ba? So I will heal their waywardness, sabi po niya dyan, and love them freely. So Gomer's story shows the depth of our sin. Hosea's story shows the depth of God's grace. Alam niyo po gano'n pinapakita sa atin dito, yung lalim ng kasalanan ng itong babaeng ito na prostitute, sa dami ng lalaki niya, no, minahal pa rin ni Hosea. Sa dami ng kasalanan ng Israel, minahal pa rin sa Diyos. Sa dami ng kasalanan mo, natin, mahal pa rin tayo ng Diyos. We keep running, God keeps pursuing. Even when we're at our worst, God says, I'll pay to bring you home. Amen. Actually, bayad na. Bayad na po. Ano po yung ibig sabihin? That's exactly what Jesus did on the cross. Ephesians 1:7, He redeemed us through His blood. 2 Corinthians 5:18-20, and all of this is the gift of God who brought us back to Himself through Christ. Tayo binalik, no, sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. And God has given us the task of reconciling people. May assignment tayo. I-reconcile natin, pagbati natin ang tao at ang Diyos. Sabi po dyan, for God was in Christ reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them. Hindi na binibilang ng Diyos ang mga kasalanan ng tao. Ito po yung dapat ang mensahe natin.
hindi nagalit sa iyo ang Diyos. Pinapatawad ka ng Diyos kung lalapit ka sa Diyos. Meron kang kapatawaran, meron kang kaligtasan. And He gave us this wonderful message of reconciliation, so we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, no? On Christ's behalf, anong sinasabi natin sa mga tao? Come back to God. Magbalik loob kayo sa Diyos. Dahil lahat tayo galing sa Diyos. Lahat ng tao nagkasala, tumalikod sa Diyos, magbalik loob tayo sa Diyos. Dahil pinatawad na tayo ng Panginoon. Bakit siya mapagpatawad? Because of His unchanging nature, because of what Jesus paid on the cross, because of His love and desire to restore us. Mitawli ka yata? No? Ayan po, yung tatlong yan. Luke 23:34a, Jesus said, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Alam niyo po, ang kalagayan nito, napakahirap. Nakapako sa krus si Kristo. And yet, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung mga tao po noon na nagpapako sa krus at nanunood sa pagkapako sa krus si Kristo, hindi nila alam ang kanilang ginagawa na yung pinako sa krus ay si Kristo, ibig sabihin ng Kristo, Mesaya, tagapagligtas. Pero tayo ngayon, alam na natin siya. Alam na natin ang ginagawa natin kapag nagkakasala po tayo. Pero, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Ganito po katindi. Di ba mahirap po yan? Mahirap pong magpatawad. Yung halimbawa, nalugmok ka sa utang, naghirap kayo dahil kasalanan ng isang tao. Habang naghihirap kayo, sabi ng Panginoon, patawarin mo, kaya mo kaya? Hindi natin kaya kung wala ang biyaya ng Diyos. Pero kaya natin dahil pinatawad tayo ng Diyos. Kaya dapat tayong magpatawad. His faithfulness to forgive is proven at the cross. And His heart is for all people to be reconciled to Him. Amen. Kaya anuman po kasalanan po natin, wag po kayong mag-alala. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Siguradong sa langit na tayo, kapatid. Palakpakan ng Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo.